So, welcome po sa lahat. Today, kasama po natin si Ma'am Julie Hipolito. Siya po ang Sales Broker Head for South Area here in Laguna. Sa kanya po dumadaan ang lahat ng new Realty and Broker Accreditation. Kaya kung gusto niyo po magbenta sa Laguna and soon in Batangas, she will be your contact person here for South projects. Today, we will discuss the steps kung paano kayo magiging selling partners ng HTI. Pag-uusapan po natin kung ano po yung ibebenta ninyo dito. At kung sino po ba si HTI, saan po nag-umpisa ang company, at mga portfolio namin na pwede ninyong i-market dito sa South Area, specifically dito sa Laguna. Okay, sino po ba si HTI or Housestock Inc? Kami po ay isang developer. We have projects in Antipolo, Cavite, Laguna, and Metro Manila. Kami ang developer po ng The Hammond, Celistis, Eastview Residences sa Antipolo. At dito naman sa Laguna, ang Southview Homes Calendola sa San Pedro at Southview Homes in Santa Rosa. At may isa pa, ito yung i-discuss natin mamaya, ang highlight project sa Binyan, The Granary. So as you can see, ay madami na po kaming natapos at na-i-deliver na projects since we started in real estate in 1994 under Tradition Homes and Lifestyle Development Corp. na sinimulan ng Madlambayan family of Pampanga. On June 21, 2004, the company was registered and operate as Housestock Project Managers, Inc. On June 7, 2017, the board decided to amend the business name to Housestock Incorporated, also known as HTI, and finally in January 2022, Housestock Incorporated become public listed company. Meaning, nasa stock market na po kami with stock ticker symbol na HTI and so. Katulad din po ng ibang real estate developer tulad nila Ayala Land, Vista Land, SMDC, DMCI, and Mega World. Tayo po ay isa na rin public listed company. This means the company now has greater capabilities for expansion and land acquisitions. And of course, introducing our board of directors. Leading the company is our chairman of the board, Mr. Terence Madlambayan, joined by our esteemed board members, Ms. Maria Rachel Madlambayan, Mr. Luis Pio Madlambayan, Ms. Maria Lea Madlambayan, Mr. Joselito Madlambayan, Mr. Angelico Salud, and Mr. Jose Ferdinand Rojas II. And now for more information about our corporate organization and company background, ay pwede nyo po itong makita sa aming website. Here's the link. And our main office is located in Ortigas, Pasig City, Unit 701, Orient Square Building. Walking distance lang po ito mula sa SM Mega Mall kung manggagaling kayo ng EDSA at ang Orient Square Building ay malapit lang din sa The Podium. Kaya kung pupunta kayo sa office, madali nyo lang itong mahahanap. So ano po ba mga future plans ng HTI? Since ang company ay nasa stock market na, we need to expand our project portfolio, we need to invest and venture more in land acquisition, and develop more housing project. Kaya ngayon ay continuous ang pag-acquired namin ng mga raw lands, particularly in the southern region. At dahil dyan, dadami pa ang magiging inventory kasi marami kaming bagong project na bubuksan in the future, kaya dadami din ang selling opportunity para sa inyo. At dapat ngayon pa lang ay maging part na kayo ng aming HTI Broker Circle. Ito ang mga business opportunity na gusto naming i-offer sa inyo. Kaya ngayon pa lang ay sumali ka na, especially kung ngayon ka pa lang nagsisimula ng career mo sa real estate, ito yung best chance na pwede mo pang pagandahin at palakihin ang iyong real estate selling portfolio. So, ang tanong saan ka ba pwede magsimula? Well, eto na yon. We offer you The Granary by Housestock Incorporated. Perfect silhouette, a memory we'll never forget. Let's just stay right here, don't let the magic end. This is a 12.5 hectare project development located in Bayabas Street, Barangay San Antonio, Binyan, Laguna. This project offers a relaxed, spacious lifestyle in an exclusive master-planned community south of Manila. At kung galing ka ng Alabang or Metro Manila area, ito ay madali lang puntahan kung dadaan ka ng South Luzon Expressway via Carmona Toll Plaza. At mula naman dito sa Toll Plaza, kung dadaan ka sa National Road, ay mga 15 to 20 minutes lang ay nasa Granary site ka na. Ganun lang siya kabilis. Pero kung gusto mo ng mas mabilis, ay pwede ka naman dumaan dito lang sa May Pavilion Mall na papasok ng Jubilation at Brent International School at ang labas mo ay sa Mamplasan Toll Plaza at yung Calax intersection na papuntang Cavite at Tagaytay. Mas mabilis ang biyahe dito kasi walang masyadong mga stoplight at mas maluwag ang kalsada kaya mas mabilis kang makakarating sa mismong site. So, yan yung dalawang road access na pinakamalapit kung lalabas at papasok ka sa bayan ng Binyan at ng mismong project, ang The Granary.
At ang buong project ay malapit lang sa Maharlika National Highway, estimated distance ay mga nasa 800 meters more or less lang. At dahil dito ay malapit ka na lang sa mga banks, grocery stores, sa mga government's offices, hospital, at sa mga shopping malls tulad ni Robinson Place at ang katabing si SM City Santa Rosa. So okay, malinaw po ba? Madali lang po ba tandaan yung location? Basta ang landmark natin papunta sa site ay yung dalawang toll plaza exit. Una, yung Carmona exit na dadaan ng National Road at yung pangalawa ay yung Mamplasan at Calax exit na dadaan naman ng Jubilation at papuntang Pavilion Mall. Okay na po ba? So let's proceed sa next topic, but before that, ay i-mention ko muna yung mga legit reasons kung bakit magandang ibenta ang The Granary at kung bakit perfect project ito sa inyo at paano makakatulong ito sa inyong portfolio. So let's begin with number 1. Did you know that Granary is the most affordable gated community sa buong Binyan? At hindi lang sa bayan ng Binyan, kahit sa katabing cities like San Pedro, Santa Rosa, Carmona, Cabuyao, and even in Muntinlupa City, wala ka nang mabibili with the same price within the same house category doon sa area. Napakalawak ng market segment ninyo dito kung ito ang ima-market mo. And try to imagine, walang pupuntahan at pagpipilian ang buyer mo. Ito lang, kaya doon pa lang ay less effort na sa pagbebenta. At ang second reason why Granary, pro-sellers po kami, mababa po ang number ng housing loan disapproval namin. It means maraming buyer ang na-approve ang kanilang housing loan and it is a good thing. Sa katunayan po, kami ay number 9 best developer sa Pag-ibig, meaning mataas po ang approval rating sa mga housing loan application natin sa kanila. At dahil din dyan, pati si Land Bank of the Philippines ay naging accredited bank partner din namin at binigyan kami ng down payment option na 5% lang and the remaining 95% ay loanable na with 6.5 interest rate and payable up to 30 years. Let's go with the third reason why Granary. Again, we also find ways, meaning yung mga existing standard payment terms na gagamitin natin ay pwede naman natin i-adjust to adapt sa current situation ni buyer. Basta hindi illegal and unethical. We will provide a solution so that your buyer's payment will not go to waste. Tandaan, willing po mag-adjust ang company, flexible naman po kami kung sa tingin namin ay justifiable ang reasons ni buyer. Kasi, end of the day ay benta pa rin po yan. Aware naman kami na madami po sa ating mga kababayan ang may capacity na magbayad pero kulang lang sila sa documents. As much as possible, we always find ways to help you as our partners para ma-approve ang mga loan application ng mga buyers kasi alam namin nakadepende ang mga receivables and commissions ninyo dito. So, punta naman tayo sa last reason kung bakit dapat ka magbenta dito sa Granary. Because we are now expanding. Kaya dapat ngayon pa lang ay nakapwesto ka na, active ka na dito sa HTI. That way, you can start building your own real estate selling portfolio and carve your own path for success. At habang maaga ay sumabay ka sa expansion at sa paglaki namin, kaya this time wag ka nang papaiwan at subukan mong mag-umpisa ulit. So ayan po ang mga reasons kung bakit dapat idagdag ninyo ang The Granary sa inyong selling inventory kasi lahat po ng ito ay magandang opportunity na pwede ninyong magamit para i-market ang project na mas effective. Okay, punta naman po tayo sa technical aspect. Again, sabi ko nga kanina, ito ay 12.5 hectares gated community at marami pa po kayong maibebenta dito. Actually, may naghihintay sa inyo ngayon as of today na worth 1.2 billion pesos more or less worth of property inventories. So, ganyan pa po kalaki ang income opportunity na naghihintay sa inyo dito sa The Granary kaya wag po kayo papaiwan at sumabay na kayo. At hindi lang yan, marami kaming ready for occupancy units na pwede ninyong ibenta kaya kung may mga buyers kayo na gustong lumipat agad, ay marami kayong ma-offer. So, okay, malinaw po ba? Nasasabayan niyo po ba yung mga details? If yes, pupunta na tayo ngayon sa unit design ng bahay na ibebenta ninyo. Introducing the Amara model. This unit is classified as a townhouse, but its construction and design are more akin to a single attached home with one side wall not connected to the neighboring property. Uulitin ko po, townhouse ang classification na nakalagay sa papel, pero ang actual deliverable at turnover ay single attached design. Ang ganda po ng concept ng unit na ito kasi hybrid model po siya. Yung isang wall ay hindi nakadikit sa kapitbahay kaya may window sa side for better ventilation, unlike sa regular na townhouse na ang windows ay sa harapan at likod lang. Dito, may additional windows ka pa sa gilid kaya may privacy ka at hindi ka nasisilipan ng kapitbahay mo. And this is Amara floor layout design, so please take note, iisa lang po ang design ng floor layout ng Amara model house natin dito, which is always a 2-bedroom with 1 toilet and bath.
So we have here the kitchen area, living area, front porch, service area, yung 2 bedrooms, at meron din tayong provision for 1-car parking. And now, this is our unit sizes and lot area na available sa granary. So as you can see, we have 3 different sizes of floor area and lot area. All of them are 2-bedroom unit. Magkakaiba lang po ng sizes. Okay, let's start with the smallest. Kung ang lot area na napili ni buyer ay 45 to 49 square meters, ang floor area na naka-assign dito ay 48 square meters, 2-bedroom unit. At kung ang lot area naman na napili ay 60 to 69 square meters, ang floor area ay magiging 51 square meters na, and same, it's a 2-bedroom unit pa rin. And finally, kung ang napili naman na lot size ay 70 square meters and above, ang floor area ng bahay ay magiging 61 square meters na. Kaya kung mapapansin ninyo, habang lumalaki ang lot area ay lumalaki rin ang size ng bahay mo. This preparing for your future expansion sa mga gustong mag-extend ng bahay someday but subject for approval syempre. So, yan po ang Amara model, expanded ang townhouse na ang design ay pang single attached. Again, iisa lang po design ng house natin dito, kaya madali lang po siya matandaan, hindi kayo malilito. Nag-iiba lang ang sukat ng lote pero iisa lang po ang floor layout na lagi lang siyang 2-bedroom unit. Malinaw po ba? Punta naman tayo sa unit specification, yung actual deliverables pag i-turnover na yung bahay sa buyer ninyo. Importante po itong malaman ng mga buyers para hindi sila magaya sa expectation versus reality. So, let's move forward. Okay, ang unit deliverables natin ay hindi po kasama ang mga floor tiles, except sa toilet and kitchen counter na meron ng ceramic tiles with fixtures like faucet, shower, and toilet bowl. At pagdating naman sa kitchen counter, ito ay naka-ceramic tiles na rin, may gooseneck faucet at stainless kitchen sink, at lahat ng interior wall, ceiling, at partitions ay painted white finished na, pati na rin ang exterior wall ay nakapintura na rin. Ang main entrance door at kitchen door naman ay hollow core wooden and steel jamb with lever-type lock set. And flush door with wooden jamb naman for both bedrooms, at pagdating naman sa toilet door, ito ay PVC with knob-type lock set. Ang window naman ay ordinary clear glass sliding on analog frame, ay yung sa stair handrail naman ay steel at painted na rin. Yung roof ay rib-type painted long span. Take note, ang unit deliverables natin ay semi-complete na may kisame na sa second floor, may bedroom partitions na rin. Ang hindi lang talaga kasama dito ay ang mga floor tiles sa ground floor, sa second floor at tiles sa hagdanan, at pati na rin ang mga furnitures, plants, garden landscape, wardrobe at mga cabinets. Okay, clear na tayo dito? Let's proceed with the next topic. Ito naman po ang mga accredited financing institution at payment option na pwedeng pagpilian. The Land Bank of the Philippines, Banco de Oro, China Bank, Security Bank, RCBC, Bank of Commerce, AUB, Metrobank, Sterling Bank, and Cebuana Bank. And of course, hindi mawawala si Pag-ibig Financing, basta 2 years continuing paying member at enough ang monthly income ay pwede itong i-avail. At kung ang buyer ay ayaw sa long-term financing, ay pwede sa kanya ang deferred payment na 6 months to pay ang full total contract price without interest. At meron din kaming spot cash option kung ayaw nila ng may utang, just pay the full TCP para maka-avail siya ng 3% discount at 2% discount naman pag yung down payment lang ang ika-cash. Okay, let us proceed with our payment terms and sample computation. Unahin natin si Pag-ibig Financing. Let us start our sample computation sa 3,242,557.50 na total contact price. This amount is for Amara Expanded Unit, 2-bedroom with 1 toilet and bath na may lot area na 45 square meters with floor area na 48 square meters. Take note po pala, under sa Pag-ibig Financing ang maximum loanable amount na pwedeng lang i-cover para sa housing loan ay 2.5 million pesos. Yan na po ang maximum amount na pwedeng ibigay ni Pag-ibig regardless kung ano ang TCP ng unit ang gustong bilhin ni buyer, basta ang maximum loan amount na i-cover niya ay hanggang 2.5 million pesos lang. Malinaw po ba yon? Okay, let us continue. So ang required equity or down payment kapag i-minus natin yung 2.5 million sa TCP, ang matitira ay 742 and 557.50. Yan po ang magiging required down payment, and then ibabawas natin yung paid reservation fee na 10,000 pesos. So ang magiging net down payment na lang ay 732 and 557.50. At kung gusto ng buyer ay ready for occupancy, ay pwede siya sa 6 months to pay at no interest. Pero tatandaan po na kapag 6 months to pay ang DP, ay may possibility na magsasabay ang down payment at monthly amortization niya sa Pag-ibig kapag napaaga ang housing loan approval at loan takeout.
Pero ang advantage ay maaga din makaka-move in si buyer at syempre mas maaga mo rin makukuha lahat ng iyong sales commission. Ngayon, kung hindi naman nagmamadali si buyer, ay pwede siya sa 18 months to pay at zero interest. Pero kung ang buyer ay hindi pa rin kakayanin ang 18 months, ay subukan natin mag-request sa office na gawing 24 months to pay but subject for approval po yan. Then, the remaining balance na 2.5 million ay payable up to 30 years with estimated 6.25% interest rates per annum. So, pipili lang po siya dito kung ano ang equivalent ng monthly income niya. And take note, dapat i-qualify nyo po muna ang buyer kung ang monthly income ay within the required GMI. At kung sakaling hindi naman enough yung monthly income, ay pwede ang co-borrower. Basta qualified din na mag-submit ng mga documents at requirements. This payment terms is applicable sa lahat ng locally employed, local business, OFW at mga seafarer. So, yan po ang sa Pag-ibig financing natin for Amara unit. Maganda po yung payment terms and schedules ni Pag-ibig and for sure maraming buyer ang qualified sa ganyang category. So, punta naman tayo sa next payment terms, this time under ng bank financing. Ito po ay sample computation for Security Bank and Bank of Commerce. Yung ibang banks po namin ay available din upon request. Marami po kasi yon at magkakaiba ang interest rates. Pero for now, dalawang bank muna ang gamitin natin for presentation purposes. Huwag po kayo mag-alala kasi bibigyan namin kayo ng kopya ng aming sample computation para mapag-aralan ninyo. So, let's start. Same unit model pa rin ang gagamitin natin, ang Amara Expanded, with the same lot area na 45 square meters and floor area na 48 square meters. Ang total contract price ay the same pa rin. Pero ang minimum required equity or down payment ay 10% amounting to 324 and 255.75. Less the paid reservation fee of 10,000 pesos, so ang magiging net total equity or DP ay magiging 314 and 255.75. Ito yung amount if 6 months to pay and ready for occupancy unit na. At heto naman ang amount kapag 18 months to pay if pre-selling unit ang napili. Then, ang 90% balance ay payable up to 20 years if locally employed, local business or self-employed ang buyer, at kapag ang buyer naman ay OFW at seafarer ay hanggang 15 years to pay with estimated 6.88% per annum. Again, make sure yung buyer ninyo ay dapat within the required gross monthly income na prerequisite ni bank. Pwedeng ulit ang co-borrower kung sakaling hindi enough yung sahod, basta next of kin, yung asawa, magulang, anak or other relatives na qualified din. Pwede din po yung ikakasal pa lang, basta may affidavit of intent to marry na mai-submit and other proof. At syempre subject for approval. So ulitin ko, yung ibang computation para sa ibang banks ay ipapadala namin sa inyo after this seminar. So malinaw po ba ang sample computation natin for banks? Nasusundan po ba? If yes, punta na tayo sa pinaka-the best na payment terms na both favorable for buyers and sellers, ang Land Bank Housing Loan. Same unit model ulit ang gagamitin natin for sample computation, the Amara Expanded, with the same lot area and floor area na based sa total contact price na 3,242 and 557.50 na mas mababa ang required equity na nasa 5% lang or 162,127.88. Let's deduct the paid reservation fee na 10,000 pesos. After that, magiging 152,127.88. Actually, kung may pang-cash ang buyer ay kaya na niyang i-fully paid ang buong down payment kasi mababa lang naman ito. But, for the sake of this presentation ay gawin muna natin siyang installment. Okay, may dalawang option si buyer sa DP. Ang una, kung pre-selling ang gusto niya, ang DP ay magiging payable in 12 months ng walang interest. Tapos ang monthly DP amount ay nasa 12,677.32 na lang. So, napaka-affordable na niya para sa ganitong house classification na single attached pa ang design ng bahay. Ngayon, kung ang napili naman ay ready for occupancy unit, gusto na ng buyer lumipat agad, kaya ang down payment naman ay payable in 6 months na lang, kasi RFO na kasi siya. So again, baka ulit magsabay yung monthly niya sa DP at yung monthly niya sa home loan if mapaaga yung loan approval and loan takeout. And then, yung 95% ng balance ay pwedeng up to 30 years to pay kung ang buyer ay locally employed, local business, or self-employed. At kapag ang buyer naman ay isang overseas Filipino worker or seafarer, ay hanggang 15 years to pay naman. So yan po ang Land Bank Home Loan namin. Napakaganda po niyan kasi magaan sa buyer yung terms and at the same time, mas maganda ang schedule release ng commissions ninyo. So, nasusundan naman po ba ang lahat? Approved po ba sa inyo yung payment terms para kay Land Bank? At kung may mga questions regarding payment terms, ay chat nyo lang po at mamaya ay sasagutin namin yan one by one after ng PKS.
At ngayon, i-discuss ko naman ang mga procedures at mga steps kapag nagbebenta na kayo dito sa granary. So, let us begin. Step 1. Pre-qualify your buyer. Kailangan ninyo alamin if qualified ang buyers bago mag-proceed sa reservation. Ano ba ang source of income niya? Employed ba? May local business or overseas Filipino worker? Alamin nyo rin ang citizenship status niya kung Filipino pa ba siya or hindi na or baka dual citizen na siya. Tanungin kung may 2 valid IDs at proof of billing na pwede niyang masubmit for initial requirements. Alamin nyo rin kung single or married, may updated birth certificate, Senomar or marriage certificate. At heto ang pinaka-importante sa lahat, yung financial documents at capacity na makapag-avail ng housing loan. Meron ba silang mga bank statement, COE, proof of remittances, payslip, BIR forms at iba pa. Ngayon kung maliit naman yung income ng buyer, ay pwede naman ang combined household income basta next of kin, asawa, kapatid, magulang, anak or relatives na qualified din na magbigay ng supplemental documents. Lagi po tatandaan, ang reservation fee ay non-refundable, hindi pwedeng ibalik or i-refund pag nagkaproblema ang buyer after nilang makapirma ng reservation agreement form. Always pre-qualify your buyer, dapat malaman nyo agad ang financial capacity nila bago nyo kunin ang reservation fee para po maiwasan natin ang back-out at disapproval and of course, para magawan din ng solusyon habang maaga. Pero kung may mga immediate concerns or questions prior or during reservation, ay pwede kayong tumawag sa aming coordinator sa site o kaya kay Ma'am Julie para mag-guide at matulungan agad kayo. Okay, so punta na tayo sa step 2. Ang next step na gagawin mo ay samahan ang buyer sa site para ma-interview ng aming mga sales coordinator at makapirma sila ng mga original form bago sila mag-deposit ng kanilang reservation fee. At kung ang buyer naman ay overseas Filipino worker, ang papuntahin ay yung authorized representative niya. At kapag nasa site na, kailangan pumirma ang buyer ng mga forms, ang purchased application form, reservation agreement, price quotation sheet, data privacy disclosure certificate, at mga housing loan applications after ma-verify lahat ng details na complete, true and correct at ang unit na nagustuhan ay available naman, that time ay pwede na silang mag-deposit ng reservation fee. Reminder lang po na sa granary ay wala tayong holding ng unit. Ito ay first come, first served basis. Kaya always make sure na i-communicate nyo muna sa amin bago nyo dalhin ang buyer sa site at kunan ng reservation fee. Heto po yung details ng aming mga bank accounts. The buyer can send their unit reservation fee through online banking or over the counter. Take note, hindi po allowed mag-receive ng reservation fee ang sales agent at hindi rin pwedeng gamitin ang checking account ng agent or broker or even its online banking facility para mag-issue ng reservation fee. Dapat po ang cheque at online banking facility ng mismong buyer or its representative ang gagamitin. Then, after securing the reservation, the buyer must email the online transaction receipt or deposit slip sa email address na nakasulat dito. Magpadala ng email message na nakasulat doon ang buyer's full name, project name, block number, lot number, pangalan ng agent or broker, at kung anong realty. Dapat naka-ready na rin ang initial requirements na kailangan i-submit within 7 days tulad ng photocopy of 2 valid IDs, original copy of proof of billing, original copy of marriage certificate, Senomar or birth certificate if single, verified TIN number or BIR Form 1904 or Form 1905, and 3 pieces of 1x1 picture. Please note, these must be submitted within 7 days counting from the day of reservation, and after that, dapat ma-submit naman yung mga natitirang requirements before dumating yung ika-20th day. At pag nakumpleto na lahat ng documents at requirements, ay pipirma na si buyer ng kanyang CTS or contract to sell pagdating ng ika-30th day. All in all, mga total 30 days ang ibibigay kay buyer to submit lahat ng kanyang requirements. At lahat ng documents ay sa mismong site i-submit or pwede rin sa main office namin sa Ortigas ito ibigay. So clear na po ba ang lahat? Nakakasabay naman po ba? Okay, let's discuss naman about sa move-in fees, ang mga breakdown fees na hindi kasama sa total contract price, hiwalay na expenses ng buyer. Ito ang total expenses due prior to constructions, kasama na dito ang fire extinguisher and smoke detector for both 2 rooms. Ito naman ang expenses upon move-in, tulad ng HOA membership fee na one-time payment lang naman, ang 3 months advance deposit sa monthly dues, and electric service entrance pole na pagkakabitan ng Meralco meter. Tapos hiwalay ang mga expenses para sa application ng mga utilities tulad ng metro ng Meralco at water meter installation. At hindi rin kasama ang MRI at realty property tax sa total contract price. Okay? And of course, all amount na nakalagay dito are always subject to change without prior notice. Okay,
punta naman tayo sa mga construction restriction. Kung ang buyer ay gustong magpalagay ng floor tiles, ang pwede lang mag-install ay in-house contractor ng HTI, ang buyer lang ang bibili ng tiles na ilalagay. At ang labor cost ay hiwalay na babayaran ni buyer. Ang kagandahan dyan ay hindi na kailangan ni buyer kumuha ng permit at mag-issue ng construction cash bond. About naman sa pag-extend ng bahay or renovation ay pwede lang po siyang gawin once na i-turn over na ang buong community sa Homeowners Association. But subject to HOA guidelines and approval. At lahat ng expenses sa application ng permits, utilities, processing at construction ay sagot na po ng homeowner. So, tapos na tayo sa mga technical details ng The Granary. Ngayon ay punta naman tayo sa aming sales portal. Ito po yung link. Basically, lahat ng mga kailangan sa pagbebenta ay andito na at pwede ninyo itong ma-access using your computer or cellphone. Kaya kahit wala kayo sa site at kailangan mo ng mga updated details tulad ng mga price list, sample computation, and unit availability ay pwede mong makita at ma-download dito. Pati yung mga listahan ng mga buyer requirements, schedules of payment ay andito na rin. At kung kailangan ng mga forms na pipirmahan, ay pwede nyo ring i-download dito sa sales portal. Bibigyan namin lahat ng access para magamit ninyo ito sa inyong daily sales activity and to make the sales transaction much faster and convenient. So okay, let's proceed with the contact person kung sino po ang hahanapin ninyo kapag kayo ay nagbebenta na sa The Granary. Heto po ang HTI sales team po na humahawak sa The Granary at sa ibang project din sa Laguna. Here is the contact number of Ma'am Julie, our broker sales head for South Project, and Mr. Aaron Tabermejo, our broker sales manager. Mr. Brix Volante as broker sales assistant, and Ms. Gina Fernandez, sales support for Southview, Calindola, San Pedro, Laguna. Available po sila Sir Aaron, Sir Brix, and Ms. Gina from 9 a.m. to 5 p.m. only, Monday to Friday. Pero, pag si Ma'am Julie ay pwede ninyong makontak from Monday to Sunday, 9 a.m. until midnight, and even holidays ay sasagot siya sa mga tawag ninyo. So that's it. Maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo kami hanggang sa matapos ang aming presentation. At kung may mga question kayo related sa project ay si Ma'am Julie po ang direktang sasagot in behalf of our HTI sales team.